ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Salamat natin na ulo sa Pilang Diyos, sa pagpapinuli, sa pagbulay-bulay ng iyong kasalita. Kabayan ko kami ikaw natin. Nagpahayag sa amin ng Diyos ang katuwiran ng iyong kaluwalhatian. At nawa maging bahagi kami na masunod o Diyos ang kalooban mo. At maging bahagi kami, Panginoon, na mangyari o Diyos ang mga panukala mo ayon sa pagpapahayag mo sa mga apostol at sa mga propeta. Ngayong minagaling na sa iyong kaluwalhatian. Mahayag o Diyos ang kadakilaan ng iyong mga na Panginoon sa mga kapito pag-iuli ay sa iyo, Panginoon, iniwalang lubos at sa iyo ang kaloob ng karunungan at kalaman. Siya na ang padaluyin mo sa bawat isa. At kami, O Diyos, ay makaunawa at makaalam ng mga bagay ayon sa katuwiran ng iyong salita upang manahuli sa kabanalan ng iyong pag-utihan. Salamat po, Diyos. Pagkilahit ka, Lord, ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Nasa ko sa Ephesians chapter 1, verse 6. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya. Amen. Nasa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Amen. Sa minamahal. Ito. To the praise and the glory of His grace. To the praise and glory of His grace that has been given unto us abundantly to the beloved. Amen. Sa mga minamahal. Okay. Sino ba ang kanyang mga minamahal? Tayong mga sumusunod ng katuwiran at kalooban ng Diyos, ang gumagawa ng kanyang mga utos ay siyang minamahal ng Panginoon. Amen. Ang sabi niya doon, ang sino bang sumusunod ng kanyang mga gawa ay siyang pagkakalooban ng Diyos, ng kanyang katuwiran at ng kanyang kabanalan. Amen. Kaya sa mga bagay na ito ay narapat lamang na ang kapurihan ng Diyos, ang kapurihan ng kanyang kaluwalhatian ay mahayag sa bawat isa. Amen. Kung paano ito mahayag sa atin, amen, ay ipinagkaloob niya ang pagkaunawa at ang pagkakilala sa mga bagay na ito. Amen. Ang alin? Ang makilala natin ang kanyang kalooban. Amen. 2 Peter chapter 1 verse 3. Ito ang kalooban ng Diyos. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan na ano? Sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian. Amen? Ito yung pagkakilala sa Kanya. Sino sa Kanya? Siya na tumawag sa atin. Sino tumawag sa atin? Amen? Bilang iglesia, sino ang tumawag sa atin? Sino? Bilang iglesia, ang tumawag sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang Diyos tumatawag siya, ituro ko na sa inyo to, ang Diyos tumatawag siya ng kanyang mga lingkod upang hirangin niyang bayan. Amen? Ngunit tayo na napapaloob sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang tumawag sa atin. 16:18 ng Matthew, upon this rock I will build my church. Amen? Kaya sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo,
Siya ang tumatawag sa atin. Kaya nga dumating sa akin ang pangunawa na nung sabi ng ating Panginoong Kristo na isusuko niya ang lahat ng mga bagay doon sa nagpasuko sa Kanya. Ang lahat, ang iglesia, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, lahat ng nagkakatipon para sa ating Panginoong Kristo, amen, ay isusuko niya sa Diyos. Amen. Paano niya isusuko sa Diyos? Pag isinuko niya sa Diyos, ayun na, ang Diyos na ang hihirang sa atin upang tayo ay tawagin niyang bayan. Amen? At yun na ang nangyayari. Ihirangin tayo ng Diyos na maging bayan. Paano nangyari yun? Sinabi ng 15:27. At dito muna tayo, hindi pa tayo tapos dito. Yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, amen, through the Spirit and His will. Sa pamagitan ng Espiritu at ng kanyang kalooban, ang alin? Ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Amen. Upang sa pamumuhay natin, tayo ay magkaroon ng kapurihan patungkol sa Diyos. Upang sa pamumuhay natin ay magkaroon tayo ng kaluwalhatian patungkol sa Diyos. Kapurihan hindi sa ating sarili, kaluwalhatian hindi sa ating sarili, kundi lahat ito ay sa Panginoon. Amen? Lahat ng nasa sa atin, tayo ngayon ay sa Diyos. Binili niya tayo sa halaga at tayo ngayon ay hindi na sa ating sarili, kundi tayo ay sa Diyos. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon patungkol sa kabuhayan. Magtrabaho na lang tayo sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Hindi naman magtatrabaho. Ang trabaho ang gagawin natin sa Panginoon. Amen? Ang gagawin naman natin para sa Panginoon is the ministerial job. Ministerial job. Ano ang ministerial job? The pulpit ministry, itong pagtitipon na ito, itong pagpupuri natin na ito, gagawin natin ito para sa Panginoon. Kung wala tayo dito sa bahay-sambahan, gawin natin ang pamumuhay natin na malugod ng Diyos. Gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng tama, gumawa tayo ng katuwiran ayon sa kanyang mga salita. Ito, at sa kabanalan. Amen. Kaya sabi ko sa inyo noon, ang description ngayon ng kabanalan, amen, ay sa pamamagitan na ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Ito na ang description ng kabanalan. Amen. Patungkol sa disiplina, nandun na tayo. Amen. Nasa sistema na natin, ipinamumuhay na natin. Ngayon, isunod na natin ang mas mataas na antas ng kabanalan ay ang pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, sino ang tumawag sa atin sa iglesia? Ang ating Panginoong Kristo. Dahil tinitibon tayo ng Diyos, itinatatag tayo ng Diyos na iglesia sa Kanyang katawan. Amen? At yung nakasulat doon sa 15:27, 1 Corinthians 15:27. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Dapat kong sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay paliwanag, ay tinangi, yaong nagpasuko sa lahat ng mga bagay. 28. Kasi ang paliwanag doon, si Jesus Christ, pasusukuin sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Amen? Ang tao, ang sistema, ang iglesia, ang lahat ng mga bayan, lahat susuko sa ating Panginoon Kristo. At ang sino mang hindi susuko sa ating Panginoon Kristo, darating ang panahon, nabasa natin kanina, lilipulin niya silang lahat. Amen? Lilipulin niya silang lahat. Ngayon, ito na. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kalino kay Kristo,
Okay, sino ang sumusuko kay Kristo? Tayong mga nananahan sa iglesia. At sino ang sumusunod kay Kristo? Tayong nakakakilala sa Kanya na tumawag sa atin. Amen. Sino ang nananahan sa katuwiran ni Kristo? Tayong gumagawa ng ating mga pagganap ayon sa salita ng Panginoon. If you love me, keep my commandments, sabi ng ating Panginoon Kristo. Okay, kung magkagayoy ang anak rin, okay, ang anak, sino ang anak? Ang ating Panginoon Kristo ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya. Kanino? Sa Diyos. Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Okay, ito. Ang unang paliwanag natin dito, ang ating Panginoon Kristo, nung siya ay nagkatawang tao, siya ay tao. Ngayon, sa Kanya na ang sentro ng pananampalataya, ang ating Panginoon Kristo. Ngayon, nung bumalik siya sa Kanyang kalagayang Diyos, ayun na, siya ngayon ay sumuko sa Diyos. Nagpasuko sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Ito, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Amen. Kaya nung sumuko siya sa kalagayang Diyos, naging Diyos ulit sa kalagayan, doon na nagkaroon ng umiiral na Diyos na saklaw niya ang lahat. Saklaw niya ang lahat ng mga bagay. Amen. Sapagkat nung si Jesus Christ ay nasa kalagayang tao, maging buhay niya, hindi niya hawa. Amen. Tao. Tao siya. Wala pa siya sa kalagayang Diyos. Hindi pa niya kayang maghari para sa lahat at sa lahat dahil nasa kalagayang tao. Pero nung bumalik siya sa kalagayang Diyos, doon siya naging lahat at sa lahat. Ito na ang paliwanag din dyan. Nung ang ating Panginoong Kristo ay naging sentro ng pananampalataya, doon siya may pag-aari. Amen? Sa lahat ng iglesia na tumitiwala sa Kanya, sa lahat ng church na sa Kanya ay sumasamba, doon siya may pag-aari at doon siya may pagtangkilik. Amen? Pero, ang pamamahala ng anak na ito patungkol sa iglesia ay magwawakas sapagkat isusuko rin ito doon sa Diyos. Amen. Doon sa Diyos. Amen. Kaya, ito, ang Panginoon Jesucristo na nag-establish ng iglesia, hindi siya mananatiling hindi niya kailangan manatiling tao para maging sentro siya ng pananampalataya. Hindi na. Amen? Dahil na-establish na niya ang kanyang kalagayan sa tao. Kaya si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, lahat ng mga apostol, sinusunod siya, naging sentro siya ng pananampalataya sapagkat kinilala siya bilang anak ng Diyos. Kinilala siya na anak ng Diyos. Pero yung pagiging anak ng Diyos ay isusuko rin sa Ama. Amen? Para ano? Ang anak ng Diyos ay magiging titulo na lamang na anak ng Diyos. Wala nang anak ng Diyos. Pero yung bababa ay anak ng Diyos. Amen? Yung bababa na magpapakita sa atin ay tatawagin anak ng Diyos. Bakit? Yun ang kanyang naging titulo. Amen? Yun ang naging kanyang
katawagan sa Kanya. Bakit? Ang pagiging anak ng Diyos ay dakilang bagay. Amen. Ang Kanyang pagiging anak ay dakilang bagay sapagkat nasunod niya ang lahat, nagtagumpay siya, at siya ay naluwalhati. At ang kaluwalhatian ng Diyos ay kaluwalhatian din ng Diyos. Ang kaluwalhatian ni Kristo, isusuko niya lahat sa Diyos. Amen? At ang kaluwalhatian ng ni Kristo ay kaluwalhatian din ng Diyos. Sapagkat ganito yun. Bilang anak ng Diyos, bilang Kristo, ay naluwalhati siya. Amen? At nung umakyat siya sa langit at taglay niya ang kalagayang Diyos, o bumalik siya sa kalagayang Diyos, taglay pa rin niya ang kaluwalhatian ni Kristo. Bakit? Dahil siya nga rin yun. Iisa lang. Siya rin yung maluluwalhating niyaon. Okay, ito na. Kaya nung siya na ay nasa kalagayang Diyos, ang lahat ng nagsisisampalataya sa Kanya, ngayon ay titipunin niya upang maging bayan. At ito ang kanyang mga panupala sa mga bagay na ito. Amen. Kanyang panupala. Balikan natin Ephesians chapter 1 verse 6. Okay. Pinagkaloob niya na masagana sa minamahal sa kanyang mga inibig. Pinagkaloob niya ang biyayang ito. Biyayang ano? Biyaya ng pagliligtas, kaluwalhatian at karangalan ng Diyos, kapurihan at kadakilaan ng Diyos. Ito ang ipinagkaloob niya sa atin na masagana. Sapagkat naunawaan natin ang hiwaga ng Biblia. Sa atin, wala nang hiwaga. Ipinahayag na ang lahat. Yung ako at ang Ama iisa, sa atin, napakadali ng intindihin at napakadaling unawain. Sa ibang pananampalataya, iba ang anak, iba ang Ama. Pero isa lang din. Paano nangyari yun? Okay. Ang magandang paliwanag doon, ang Diyos ay nagkatawang tao. Nung ang Ama, wala pang anak. Amen? Nung may anak, walang Ama. Dahil siya nga rin yun nagkatawang tao. At nung natapos ang pagiging tao ng ating Panginoong Kristo, bumalik siya sa kalagayang Diyos. Amen? At siya na ngayon ay maluwalhating Diyos. Sapagat ang kaluwalhatian ni Kristo ay dinala din niya nung siya ay umupo sa luklukan ng kalagayang Diyos. Amen. Siya yung gumanap. Bilang tao, ang Diyos yun ang gumanap na siya ay nasa kalagayang tao. Masagana ay pinagkaloob sa atin ito. Wala nang kontrobersya, wala nang hiwaga, wala nang pagkatalo. Ganito kadakila ang hiwaga ng Diyos. Iisa ang Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Nasaan ang Diyos? Diba? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Nasaan ang Diyos? At nasa lupa. Amen? Ay binasa din naman natin kanina. At manganganak ang isang lalaki. Ay, manganganak ang babae, manganganak ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Sino yung pinanganak? Si Kristo. Amen? Ano ang bansag sa kanya? Emmanuel. Pero ang pangalan, Jesus. Okay, marito Ang Emmanuel, parang, ano yun? Papuri o pag-welcome sa Diyos. Emmanuel, welcome ka, narito ka sa amin. Parang gano'n. Ang Jesus, yun talagang pangalan. Okay, tinawag siyang Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel?
Oh. Na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. So yung Kristo na pinanganak ay Diyos na nasa sa atin. Amen? Pero yung Diyos na yun ay nagkatawang tao ayon sa Biblia. At hindi na Diyos nagkatawang tao. Amen? 1:14 ng John. Ang verbo ay nagkatawang tao. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ay Diyos. Amen. And 14. And the Word became flesh and dwelt among us. Nangyari yung nakasulat sa Biblia na ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos sumasa atin. Nasa langit ko ba? Amen. Basahin niyo ang Biblia. Sinasabi ng kasulatan na minsan pinapakiyat niya, bababa ako upang makita ko kung totoo ang aking mga naririnig. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi parang hangin na kung nandun siya, nandito rin at nandun sa ibang lugar. The image of God is like man. At nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanilang wangis. Ano? Ayon sa kanilang wangis. Ano ba wangis ng Diyos? Tingnan mo ang tao. Parang ganyan. Ano sa tingin ninyo? Mas maganda namang marinig yun kaysa sabihin nila ang tao galing sa unggoy. Hindi ba? Verse 5, tingnan natin. Mas maganda nang marinig yun, ang tao ay wangis ng Diyos. Kaysa sabihin nila ang tao galing sa unggoy. Ako, ang hirap nawan. Na tayo itinalaga niya ng una sa pagpupukpok matulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kanya ay sa pinagaling ng kanyang kalooban. Amen? Na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagpupukpok. Amen. Ito naman, itinalaga na niya tayo nung una pa sa pagpupukpok. Sino? Ang church. Hindi na niya, dito, yung sinasabing tayo, kung sa panahon na ito, tayo ay tapat. Amen? Kung sa panahon na ito, tayo ay kumikilala sa tumawag sa atin. Amen? Kasama ka sa tayo. Kasama tayo sa tayo. Pero kung hindi ka ngayon tapat, wala ka sa tayo. Amen? Kaya kung gusto nating mapasama na ito, na tayo itinalaga niya ng una pa. Kung gusto mong mapasama sa panukalan ng Diyos noon pa, mula una hanggang dulo, maging tapat tayo sa Panginoon. Amen? Maging masunurit tayo, maging tapat tayo sa Panginoon. Yung binasa na natin kanina, wala na sa panuntunan yung pagtawag ng Diyos sa kanila, nasa puso na. Amen? Kung paano sila hirangin ng Diyos ang tinignan ng Panginoon, kaya't na nila ang mga puso. Kung paano sila maglingkod, kung paano sila magtapat, at kung paano sila maging kaluwalhatian sa harap ng Diyos. Amen. Yun ang ipakita natin, na tayo ay magiging kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lamang sa panukala, kundi hanggang sa ngayon ay ating pinangyayari na tayo ay magiging kaluwalhatian ng Diyos. Na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamagitan ni Jesucristo. Amen? Pagkukupkop na tulad sa mga anak. Bakit? Ang mga anak na tinatawag na yan ay dadalhin ng Diyos sa
pagkakatipon, sa pagpupugpog. Amen? Sa pagkakatipon at pagpupugpog. Okay. Tingnan natin. Isaiah 43:4-5. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin. Gusto nyo? Yamang mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Bakit? Tayo ay tapat, tayo ay masunurin, tayo ay naging mahalaga sa Diyos. Yung ikaw na tapat sa Panginoon, pati yung magulang mo na naglilingkod sa Panginoon, may mapapasama. Amen? Pwede silang mapasali sa kwento ng buhay mo na magiging mahalaga sa Panginoon. Yung ginamit sa iyo patungkol sa Ebanghelyo para marinig pang Ebanghelyo, magiging mahalaga rin sila patungkol sa kwento sa Panginoon. Patukwento mo sa Panginoon. Ito na. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang. Ay, ito. Itong mahalaga, siguro magandang tanggapin pa, no? Magandang isipin pa. Dali lang, magtapat ka lang sa Panginoon. Mahalaga ka na sa Diyos. Itong kagalang-galang. Dapat pa tayong tawaging kagalang-galang sa harap ng Panginoon. Amen. Wala sumasagot. Ano? Andiyan pa ba kayo? Itong kagalang-galang. Nakikita niyo ba ng sarili niyo ay maging kagalang-galang sa Panginoon? Yung mga mahalaga sa Panginoon, nasa talaan ng aklat ng buhay. Nasa talaan ng aklat ng buhay ang mga yan. Amen? Mahalaga sa Panginoon ang mga taong ito. Kaya yung mga nasa kwento natin kanina, kahit hindi mahalaga, napasama dahil mahalaga yung lahi nila eh. Amen? Mahalaga yung lahi nila. Pero, hindi lahat sa mga yun, kagalang-galang. Kaya sabi ko sa inyo kanina, yung mga, binigyan ko lang ng emphasis na mga tao, sila yung mga may kwentong mahalaga sa Biblia. Sila yung mga kagalang-galang sa harap ng Panginoon. Lahat ay pwedeng mahalaga sa Panginoon, pero hindi lahat ng nakitang mahalaga siguro ay maging kagalang-galang. Pero sigapin natin, abutin natin na maging kagalang-galang tayo sa Diyos. At aking inibig ka, yun, ito na, kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Amen. So, para lang sa iyo, amen, dahil mahalaga ka sa Panginoon, nagalang-galang ka sa Panginoon, inibig ka ng Panginoon, pwede niyang ipagpalit ang isang bayan na hindi mahalaga para sa iyo. Ilan ang tao ng bayan? Ilang umaabot, ilang populasyon ng isang bayan? Amen? Pwedeng i-spare ng Diyos yun para sa iyo. Amen? Pwedeng i-spare ng Diyos yun para sa iyo. Isang tao lang yun. Amen? Isang tao lang. Paano kung tinipon ka ng Diyos? Tinipon tayo ng Diyos. Maraming mga lingkod na ng Diyos. Amen? Hindi ba ililigtas ng Diyos yun? Hindi ba iingatan ng Diyos yun? Marami na ang tao na mahalaga, marami na ang tao na nagtatapat sa Kanya. Hindi ba sila ililigtas ng Panginoon at mga kinupkop niya upang iligtas ayon sa Kanyang pangako? Nehemiah chapter 1 verse 9. 5 muna, 5 pala, 5.
Next. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan. Sa silangan, ha? Hindi sa Middle East. Kasi pala, East pa rin ang Israel, ano? Kasi gitnang silangan. Middle East. Silangan pa rin. Pero saan kaya manggagaling yan? At pipisanin kita mula sa kaluluran. East to west. Amen. Saan bang west? Okay, punta natin. Yung Nehemiah chapter 1, verse 9. Ngunit kung kayo magsibalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagaman ang nangatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, akin ngang pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. Ganda. Amen? Sabi niya, kahit ang mga lahi ninyo, ang mga kamag-anak ninyo ay nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, nasa kung saan sulok ng mundo, kung sila ay nagtatapat sa Panginoon, gagawa ang Diyos ng paraan upang pipisanin sila mula sa kanilang kinaroroonan at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili. Amen. Nagtiwala kayo? Titipunin tayo ng Diyos. Kukupkupin tayo ng Diyos. Pagsasama-samahin tayo ng Diyos upang patahanin doon ang aking pangalan. Lahat doon mananampalataya. Lahat doon tapat. Lahat doon malinis ang puso. Amen. Lahat doon tumitiwala sa Panginoon. Lahat doon sumasamba sa pangalan ng ating Panginoon. Titipunin na tayo. Amen. Ayon sa pagkakasulat ng Biblia. Kahit sila ay kung saan-saan naroon, titipunin tayo ng Diyos. Saan? Sa lugar na pinili ng Diyos. Amen. Lugar na pinili ng Diyos. Verse 10. Ang mga ito nga'y ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan at ang iyong bayan. Ang mga ito nga'y ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na iyong tinubos. Okay, bayan na, ginagawin na niyang bayan. Na iyong tinubos sa pamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamagitan ng iyong malakas na kamay. Amen. Tinubos sa pamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamagitan ng iyong malakas na kamay. Muli ng Panginoon. Ito na. Yung mga lingkod niya na kanyang tinipon, tatawagin niya sila upang maging bayan. Ang Diyos na ang may pagsakop sa lahat sa atin, kahit sa atin na nasa iglesia, ang Diyos na. Dala natin Panginoong Kristo sa ngayon ay nasa kalagayang Diyos. Amen? Kaya ang pagtawag niya sa atin, ang paghilang niya sa atin sa ngayon ay sa pagiging bayan na kanyang tinubos sa pamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at sa pamagitan ng kanyang malakas na kamay. Luke chapter 7 verse 5. 7:5. Sapagkat inibig niya ang ating bansa at ipinagtayo niya tayo ng ating sinagoga. Amen. Pag nalugod ang Diyos sa atin, sa bayan, sa kanyang mga lingkod, ipagtatayo niya tayo ng isang sinagoga. Amen. Hindi literally magpapatayo ang Diyos ng building. Hindi.
Ang sinagoga niyan ay isang lugar na saklaw ng kanyang kapangyarihan. Amen. That's synagogue. Isang lugar na saklaw ng kanyang kapangyarihan, saklaw ng kanyang kaluwalhatian. Andun, para sa lugar na yon, pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo na ang kapangyarihan ng Diyos. Sa lugar na yon, pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo na ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Mangyayari yan. Amen. Mangyayari yan. Simulan yung obserbahan ang lugar ng sila. Sa ngayon, mahina pa. Amen. Mahina pa. Pero darating tayo sa pagpapakalinis, pagpapakabanal, pagpapakabatuwid. Amen. At pagpapakaputi sa lugar na yon hanggang sa maramdaman mo. Pagpasok mo pa lang sa gate o malayo ka pa lang sa gate, maramdaman mo na ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yan ang pangyayari. Dahil ito ang pangyayari ng Diyos. Kung malugod ang Diyos sa atin, at hindi pwedeng hindi, sapagkat nakasulat. Amen? Na ang Diyos ay gagawa ng sanktuaryo bago maganap ang lahat ng mga bagay na ito, walang sino man makakapasok. Amen? Pero, sinisimulan sa mga panahon na ito. Amen? Na ang kaluwalhatian ng Diyos ay mahayag sa lugar niyo. Okay, FYI, ang dami ng tawag ito, kabuhayan na ini-establish ang Israel para sa church. Dati, property ito, ang nagmamanage ay si Pastor Jeffrey, funded by Pastor Jeffrey. Pero ngayon, ibinibigay na niya sa church ang pamamahala. Amen. Para church ang makinabang. Yung grocery, gusto na niyang ibenta sa church. Okay din daw, okay naman. At ibibenta niya lang ng 600,000 to 700,000. Pero kung iba ang bibili, baka ibenta niya ng 3 million. Pero kung church ang bibili, ibenta niya lang ng 700,000. Kasama ang beauty, kasama ang mga laman ng grocery. Yun yung mga pinag-. Pero ngayon, binigay na sa pamahalaan ng church yung junk shop. Junk shop. Mas may kabuhayan na rin yung isang pastor na nag-manage doon. Nasure ko siya ng 12,000 bonbon. Okay na rin. Paano? Simula pa rin naman. Sabi niya, pag lumago yan, manager ang sahod ko. Simula rin naman eh. At yung junk shop na yun, may mga laman na. Bakal, may mga plastic na rin. Sabi niya, mga worth 400,000. Nabili nila. Ngayon, for disposal na rin. At ito ba, ini-involve niya ang church sa mga kapatiran. Magbigay ng mga per family, magbigay ng 1,000 para sa gasolinahan. Sabi niya, 1 million, hindi abutin niyo ng mga kapatiran. Ilan na naman mga kapatiran to, wala pang 200 families yata. Siguro, 200 families, sabihin na natin. 200 families sa ganun, wala pa. Meron na. Siguro, per family, hindi naman obligatory ito. Yung mga magbibigay ng 1,000, siguro may share doon. Ito pa kayo. Pero yung gagawin nilang gasolina doon, magiging worth 1 million. At ang may pag-aari ng church, papangalan sa ganun. Sinong gusto mag-manage? Sinong manager dyan? Naghahanap sila ng volunteer. Siyempre, sa una, ano lang muna, experimental. Ganun lang din, 10,000, 12,000 monthly mo. Pero pag napalago mo yan, napaayos mo yan, lakihan din. Manager din talaga ang sahod mo. So, ganun ang mga development na nangyayari doon. Kaya, panalangin natin, marami pa silang iniisip na pwedeng nag-iisip din sila ng kadiwa, yung mga produkto ng mga kapatiran doon, mga tanim-tanim nila, kukuliktahin doon sa
multipurpose. Tapos, siguro, may mga mag-aangkat papunta sa mga iba-ibang lugar, palitan ang mangyayari. Palitan. Para yung mga biyahero kasi, bagsak presyo ang ano nila, bili nila. At least sa ganong pamaraan, hindi lugi ang magiging magsasaka. Yung mga kapatiran magtatanim doon, hindi magiging kalugian sa kanila. Dahil magiging yung presyo niya ay magiging tapat ayon sa panahon, ayon sa pinagpagalan ng mga nagtanim at nag-ani. Kumbaga, yung mga biyahero kasi kung magpatong talagang malaki kasi dahilan nila, ibabiyahin mo pa, magbiyahin pa pa ng truck, magbiyahin pa, magbiyahin pa ng tao. Pero doon, hindi mapatid. Magiging fair para sa lahat. At ang kita doon ay magiging sa church. At ito ang naging sinasabi ni Pastor Jeffy. Tulungan ninyo ang church at ang church ang tutulong sa inyo. Ayun ang sinasabi niya. Kaya sinasabi niya sa manggagawa, kaya niyo bang maghanda sa ngayon? Karamihan ang manggagawa, sagot hindi. Kasi wala nang kabuhayan doon. Kaya sabi nila, mag-volunteer kayo sa church. Tulungan niyo ang church. Pag lumago ang church, ang income ng church ang maghahanda para sa inyo. Yun ang sinasabi niya. Yun ang kanyang kaisipan. Tutulungan ka ng church sa paghahanda. Kaya maganda, kaya nga lang, on the process pa, unti-unti. Marami mga bagay na gagawing development para sa lugar mo. Although iniisip natin malapit na, at least kahit pa paano nakita ang pagtutulungan, nakita kung paano kumilos ang pagkakalisa sa lugar ngayon. Amen. Para sa karuluan natin ng iglesia. Amen. Purihin ang Panginoon. At ang mga bagay na ito, amen. We're speaking about the synagogue. Kaluwalhatian, kapurihan ng lugar. Amen. Let's read Isaiah chapter 60, verse 2. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ng lupa, kailan yan? Sa mga digmaang darating. At nang sa limot ng dilim ang mga bayan, kasi nga, gera na. Ngunit, ang Panginoon ay sisikat sa iyo. Kahit magkaroon ng kaguluhan, ang Panginoon ay magliliwanag sa atin. At ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Amen? Ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Verse 3. Kanino makikita? Doon sa mga tao na kanyang tinipon. At ang mga bansa ay parurong sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Kaya lahat ng kaharian bumagsak. Pero ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila ay nagningning, lumiwanag. Bakit? Bagsak na nga lahat ng kaharian. Bakit? Dilipol sila ng Diyos. Silang mga may palalong puso, silang mga transgressors, silang mga hindi naniniwala sa Diyos, lilipulin sila ng Panginoon. Amen. Silang mga hindi nagpasakop sa Panginoon, sisirain sila ng Diyos. Ngunit tayong nananahan sa Kanya, sisikat sa atin ang Kanyang kaluwalhatian at magiging kapurihan ang ating lugar dahil sa ningning ng liwanag ng ating Panginoon. Verse 4. Hindi naman literal na liwanag, dahil mailaw. Hindi, dahil mararamdaman mo nga ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa pagkakaisa, sa pagtutulungan, sa kabutihan, sa katuwiran, sa kaamuan. Imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nangagpipisan. Sila ay nagsisiparot sa iyo.
ang iyong mga anak na lalaki ay nanagmula sa banay. At ang iyong mga anak na babae ay tatalubay. Kung magkagayoy ikaw ay makakita at maliliwanagan ka, at ang iyong puso ay titibok at lalaki, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Babalik sa dati. Magbibigay ng offering ng mga leader ng mga bansa. Ito, millennium na to. After millennium, saan nyo gusto manirahan? Verse 6. Pili na kayo. Kung magkagayon, tatakpan ka ng karamihan ng kamelyo, ng mga luminaryo sa Madyan at sa Eva. Pagsisipag galing na lahat mula sa Seba, mga dadala ng ginto at kamangyan at pagkakagyan ng mga kapulihan ng Panginoon. Verse 7. Lahat ng kawan sa Cedar ay mapipisan sa iyo at ang lalaking tupa ni Bayoth ay mga gaayon sa akin. Sila ay kalugod-lugod na tatanggapin sa aking gambana at aking kalawalhatian ang bahay ng aking kaluwalhatian. Amen? Bahay ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ang bahay. Jump 13 na tayo. 13. Ang kaluwalhatian ng Libano ay darating sa iyo. Ang puno ng abeto, ng pino at ng bos na magkakasama upang pagandahin ang dako ng aking santuario. At aking gagawin ang dako na aking mga paa na maluwalhati. Amen. Yan ang mangyayari sa Sinar. Sinasabi nga nila, yan ang pinakamahal na lugar sa mga darating na kaluwalhatian ng Lebanon. Ano ba kaluwalhatian ng Lebanon? Yung cedar. Nakita ko yung cedar niya. Ganda tingnan. Yung isa, bilog. Bilog na bilog, pataas. Yung isa, complicated siya, pero pamaralaman kasi na cedar ngayon, yung kahoy niya is pula. Mamula-mula. Actually, yung pulpito natin ngayon sa taas, sa pulpito sa taas doon, ay made of cedar. Galing Palawan. Galing Palawan yung cedar na yun, yung pulpito. Pero yung lamesa sa baba na pinag-operita ng mga gumagamit ng projector, yung pula na kahoy doon ay cedar. From Ominga. Pula din. Magkapareho. Sabi nila, nakamanga na may cedar daw sa lugar na yun. At tinawag din na cedar yung lugar na yun. Nagtataka yung marami. Talagang nagkaugnay lahat ayon sa itinuturo. Amen. Ayon sa mga nauunawaan patungkol sa Biblia. Nagkakatugma lahat. Amen. Pati nga yung cedar. May bahagi ng initial doon si Pastor Ito. Yung EDA. Pagyan mo lang ng siyo at sa dulo sa garna. Ano lang naman, katuwaan na iniisip nila, nagkataon lang pala talagang itinakda ng Diyos para sa atin. Ephesians chapter 1, verse 7, balikan na natin. Puntahan na natin. Tuloy. Nasa Kanya mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Verse 8, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Dapat mayroon tayong kaloob na ito. Word of wisdom and word of understanding. Amen? Taglayin natin ito. Napakabisa nito para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Verse 9, dahil pinakilala niya sa atin ang liwagan ng kanyang kalooban ayon sa kanyang pinagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Verse 10, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin. Ito, tipunin, no? Talagang titipunin niya ang lahat ng mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan.
upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nasa sa kalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sa Kanya sinasabi ko. Patungkol sa pagtitipon, ginagawa na ng ating Panginoon Kristo. Lahat ng may pananampalataya, titipunin niya. Basa naman natin kanina, sa lugar na kung saan pinili ng Diyos mismo, hindi tayo. 11. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Okay. Ngayon nga, kung gusto nating mapasama sa kalooban ng Diyos, doon sa panukalan ng Diyos na pinanukala tayo nung una pa, kailangan mapasama tayo doon sa salitang tayo ngayon. Amen? At hanggang sa dulo, kasama tayo sa itinalaga ng Diyos nung una pa. Dahil kung ngayon kasama ka at bukas hindi, wala rin. Yes. 12. Upang tayo maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiyasa ng una kay Kristo. Amen? Tayong mga nagsiyasa sa ating Panginoong Kristo ay maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Kapurihan ng Panginoon, tayo po magsisabi ng patuloy. Salamat sa Diyos. Salamat tayo sa Panginoon. Amen. Patuloy niya ang pinangyayari ng kanyang kalooban sa bawat isa. Ayon sa kanyang pinagaling. Give thanks to the great. Give thanks to the Lord. Ang banal po rin ng Diyos sa Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po Diyos sa kanilang. Salamat po sa kaluwalhatian ng iyong mga gawa sa bawat isa. Narito kami patuloy sa katapatan dahil pinapaunawa mo sa amin ang kahalagahan ng aming mga pananampalataya na aming ipagpatuloy ito at ikaw din naman ay gagawa ng iyong makapangyarihang gawa para sa amin. Mahalagaan mo kami, ibigin mo kami, at maging kagalang-galang kami sa iyo o sa iba. At kami nga, O Diyos, ay mahayag sa kaluwalhatian mo sapagkat kami ay mga pananampalataya mo, Diyos. Kami ay tagasunod mo. Kaya ang namamaga ay para sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian ay sa iyo lamang ito, O Diyos. Ngunit bibigyan mo ng karangalan din naman mga lingkod mo sa lahat ng mga bagay ng mga pagpapagalan sa kanilang mga. Salamat po, Diyos. Salamat po. Ang iyong katuwiran ay nakakayag at nananahan ang kabutihan mo sa bawat isa. Yung kagandahan mo sa pagkita ng iyong biyaya na iyong pinagkatiwala sa bawat isa. Panginoong Sus, salamat po sa mga kagalingan, salamat sa mga pag-iingat, salamat sa paggabay mo sa amin sa pagpatuloy. At sa lahat ng ito, kami o Diyos ay patuloy na nagpapasahod sa iyo. Sa iyo lamang kami tumitiwala ng lubos, sa iyo kami nagpapasahod. Ikaw ang aming Diyos, Diyos ka sa amin. At mangyari ang kalooban mo, mangyari o Diyos ang katuwiran mo. Ang kabanalan mo na mahayag sa amin o Diyos ay siya rin namin maipamuhay upang maging dakila ka sa bawat isa. O Diyos, gawin mo kami maging bahagi ng komunidad ng sila, O Diyos. Sa ngayon pa na, may mga kakulangan kami, may patawarin mo kami, O Diyos. Sapagkat sa mga bagay na ito, O Lord, ay nananahan kami sa isang bagay na komplikado, Panginoon. Ngunit kami ay lubos na tumitiwala sa iyo, O Lord. Salamat po sa lahat ng mga bagay. Kalooban mo mangyari, hindi ang aming mga salita. Dahil Panginoon, patuloy mo kong bitisyonan ang mga kapatid nito ayon sa kanilang katapatan, ayon sa kanilang
pananampalataya. O Lord, ayon sa kanilang pagtitiwala sa iyo, Diyos. Ikaw din nawa, Panginoon. Sa kanilang mga hanap buhay, ikaw po mag-ingat at pagpalago. Ito para sa kanila naman, sa ikalala nila, upang makatulong sa kanilang mga pamumuhay. Sa pagbahagi rin naman ito ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala sa amin. Salamat po, Diyos. Mga kakayahan ay binibigay mo. Sa mga kakayahan at taglay namin, ito ay tigari sa amin. Hindi ay regalo para sa iyo. Galing sa iyo. Salamat po. Amin itong gagamitin. Kapurihan at kalaman niya. At nilain ka po. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po. Pagsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo sa mga kanyalawang kaluwalhatian. Ngayon at magpakailanman, ang biyaya natin Panginoon si Kristo at ang kanyang Espiritu Santo na sumasa atin ay manahan na may pagkilala ng kanyang kabutihan at ng kanyang kapangyarihan na siyang sumasa atin na maging kapulihan at kadakilaan ng bawat isa ayon sa kaluwalhatian ng ating Panginoon si Kristo. Magbiyan natin ang Kristo sa mga lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.